Marami na naman po matutuwa sa ating balita. Kasi nga po, confirm na muli magkakasama si Mr. Alden Richard at Miss Catherine Bernardo this coming March 21-2025. Naman na nga po ni Miss Catherine Bernardo na makakasama po siya sa bench bodywork. Nauna na pong na-confirm ni Mr. Alden Richard na kasama po siya sa bench bodywork na gaganapin po this coming March 21, 2025. Tala, may pasabog na po ito sa kaseksihan ngayong Valentine's Day si Miss Catherine Bernardo. Sa IG ng Bench Body, ibinahagi ang naging pictorial ni Miss Catherine para sa highly anticipated comeback ng iconic bench show. Suot nga po si Miss Catherine Bernardo ng black bathing suit, stockings and boots. Angat na angat muli ang ganda at kaseksihan ni Miss Catherine. Kitang-kita natin na may paklibid si Miss Catherine Bernardo. Talaga namang hinangaan ito ng mga netizen at binahagi rin ng fire emoji. Heto ang ilan na kanilang komento. Our queen, so fresh, stay pretty and kind my kibi. This girl is on fire. Ang kabog, wow, ang hot ng idol ko. Ay grabe siya oh. Talaga namang maraming humanga sa mas lalong kaseksihan ni Miss Catherine Bernardo. Samantala, dumako naman po tayo sa ibang showbiz update. Unti-unti na nga po nakakabangon mula sa kinaharap niyang kontrobersya ang kapamilya actress-singer na si Miss Raquel. Ito matapos niya masangkot sa isang pinakamalaking issue noong 2024 dulot ng cheating allegation ng ex-girlfriend ng collab team niyang si Mr. Anthony Ginengs na si JM Villanueva. Makaraang ilang linggo nga po mula nang pumutok ang issue noong December 2024, muli nag-cross ang landas ni Maris at Mr. Anthony para sa promo na kinabibilangan nilang ABS-CBN action series na Incognito. Kasama nila sa teleserye si Mr. Daniel Padilla, Mr. Richard Gutierrez, Mr. Ian Birinacion, Mr. Baron Gessler at Miss Kyla Estrada. Eksklusibong panayam ni Miss Maris kay MJF Felipe ng ABS-CBN News nitong Miyerkules, February 12, 2025 na itunong sa aktres kung kumusta na sila ni Anthony. Ano na nga po sa set na Incognito. Kaya po kay Miss Maris, sa kabila ng kontrobersyang pinagdadaanan nila ay nananatili silang professional ni Anthony. Sinisiguro rin daw nila sa bawat eksena ay binibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya at sinasantabi ang personal nilang pinagdaraanan. Ani nga po ni Maris, right now sa set we've been like really supportive for each other when it's come to the scenes. Like we see it that we make the scenes as natural as possible. Still like the scenes that we used to do in Kai by Milab. Like we still have that energy on set. Focus kami sa work ngayon, sabi pa nito. Sundot nga na tanong ni MJ, wala namang galit. Ano yun? How did you manage that? Nakangiting sagot ni Miss Maris, wala, like I said, inner work. It's really best to be in tune with your soul, spiritually, so that it reflect on the outside. Hindi nga rin po nakaligtas kay Miss Maris sa tanong kung hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin ba sila ni Mr. Anthony. Tipid niyang sagot, we're good. Aminado nga po si Miss Maris na isa sa pinakamalaking dagok sa nangyayari sa kanya ang isyong kinasasangkutan niya noong 2024, kung saan pinaratangan siyang third party sa relasyon nila ni Mr. Anthony at ang ex-girlfriend nito si Jam Villanueva. Bukod nga sa kanyang showbiz image at career, labis din daw naapektuhan ang mental health ng aktres. Bunsod nito, minabuti raw niya mag-focus spiritual na aspeto ng kanyang buhay para muli siyang makapagpatuloy sa hinaharap. Saad pa nga po ni Miss Maris, right now I am more focused in the spiritual aspect of my life. I feel like I'm more in tune with God now and universe. Just be present whenever I am. Like right now, I'm here being with you 100%. Also, about a lot of inner work for me to do. Pagbabahagi pa nga ni Miss Maris, malaking tulong din daw ang kanyang pagsusoul searching noong kasagsagan ng issue para makalimot. Aniya, nagbundok ako, I wrote a songs, I did a lot of things that could help me with my mental health. Noong December 3 nga po, sumambalat sa social media ang nakakabulabong sa Instagram post ng ex-girlfriend ni Mr. Anthony na si Jam Villanueva. Si Maris ang itinuturong dahilan kung bakit nagwakas ang halos 7 taon nilang relasyon ni Anthony at Jamela. Pinaratangan din sina Maris at Anthony ng cheating o panloloko habang may kanya-kanya pa silang karelasyon.
Pagkalipas ng 3 araw ng December 6, naglabas ng video ang ABS-CBN na magkasunod na public apology ni Maris at Anthony. Dito ay nahon ng dalawang kanilang pagkakamali at humingi ng tawad sa mga taong nandamay at nasaktan. Dumaho naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Ina mga kaibigan ng club disc jockey na si Jelly Au ang nagkwento kung ano raw ang nalalaman nila sa pag-aaway nila ni Jelly at ang fiance nitong si Jam Ignacio na nauwi daw sa karahasan. November 12, 2025, kumala sa social media ang mga larawan ni Jelly na bubog sarado at duguan ang mukha. Ayon mismo sa kanyang post sa social media, binugbog siya ni Jam. Pinakatotohanan nito ng kapatid ni Jelly na si Joe Au. Sa ulat ng News 5 nitong Miyerkules ng gabi, ikwinento nga po na ilang kaibigan ni Jelly ang istorya sa likod ng pananakit umano ni Jam kay Jelly. Simpleng tampuhan lamang dahilan ng pag-aaway na magkasintahan na simula dahil sa isang kaibigan. Bagamat hindi detalyang pinag-ugatan ng pagtatalo nila Jelly at Jam, nauwi raw ito sa sagutan. Hanggang sa nagdilim umano ang paningin ni Jam na nakainom daw at sinuntok nito si Jelly. Sa sobrang galit daw ni Jam, binitbit nito ang fiancé at pilit na sinakay sa sasakyan at dinala sa Pampanga. Ayon pa sa ulat, habang nasa biyahe ay patuloy raw na sinasaktan ni Jam si Jelly at pa nga ni Diana Gonzalez, kaibigan ni Jelly nung nakainom na si Jam. Siguro sa sobrang pikon niya po kay Jelly, pagdating daw po sa sasakyan, pinagsasapak na siya, binububog siya talagang wala ng palag si Jelly. Mabuti na nga lang daw at pagdating sa North Luzon Expressway, hindi gumana ang RFID ng sasakyan ni Jam. Dito na raw nakakita ng pagkakataon si Jelly upang humingi ng tulong. Pagpapatuloy pa ni Diane, buti na lang po nakahingi siya ng tulong. Pagdating sa toll gate, nasisigaw po si Jelly daw at nakahingi po siya ng tulong. Doon na po lumabas si Jam ng Ignacio na nagtatatakbo na po siya. Hindi to natulungan ng mga tauhan na endek si Jelly hanggang sa makauwi to ng Quezon City. Si Jam naman daw ay tumakas at hindi na nakita pa. Ayon naman sa isa pang kaibigan ni Jelly na si Christian Tugatu, bago ang insidente ay paulit-ulit raw na nag-aaway sina Jelly at Jam dahil sa mababaw na issue. Aniya, nag-a-advise kami sa kanila kasi medyo madalas sila mag-away. Tapos nagulat na lang kami na nangyari to. Maliit lang naman ata ang dahilan ng pinag-aawayan nila. Nakipag-unayan naman po sa pulis si Jelly para sa posibleng pagsampa ng formal na reklamo laban kay Jam. Hanggang ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag si Jam at Jelly. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.